Hindi umano babawiin ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang kanyang testimonya kaugnay sa flood control project scandal. Sa isang pahayag, iginiit ng kanyang abogado na si Attorney Emil Carlo Hubin na wala umano itong katotohanan. Sinabi pa nito na desidido umano si Alcantara na makipagtulungan sa Department of Justice para lumabas ang katotohanan kaugnay sa flood control scandal. Matatanda ang balik DOJ si Alcantara sa pagpapatuloy ng kanyang aplikasyon para mapasailalim sa Witness Protection Program. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nasa proseso pa rin umano ang aplikasyon ni Alcantara habang tumanggi rin siyang magbigay ng iba pang detalye. Dapat din umanong tutukan si Vice President Sara Duterte dahil sa usap-usapang nakipag-deal umano ito sa BGC Boys. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Itong nakaraang mga araw, nakikita natin ang mga balita tungkol sa di umano'y pagbaliktad o pagbawi ng nauna ng mga statements o sinumpaang salaysay nito ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ito ngayon yung mga laman ng mga balita na ito daw si Henry Alcantara nag-retract, binawi na yung kanyang dating testimonya. Ay may sinumpaang siyang salaysay eh. Gumawa siya ng sworn affidavit, tapos sumumpa pa siya sa harap ng Senado, sa Kamara, tapos nangako siyang magko-cooperate na. Sa katunayan, nagbalik na nga siya ng mga ninakaw na yaman eh. Almost, ilan na ba ang naisauli nito? 300 million pesos ang inaasahang dapat niyang isauli. Ang una yata 110. Sumunod parang 71 kung hindi tayo nagkakamali. Kaya lang ngayon, biglang ang balita ngayon, binabawi na daw yung testimonya nito. Binabawi na yung mga sinabi niya doon, lalo na wala daw siyang alam doon sa payout. Wala daw siyang alam doon sa mga kickback. Yung mga kickbacks. Parang ang sinasabi niya, ang may alam ng lahat ng ito, yung dalawa niyang tauhan, si Bryce Hernandez sa si Mendoza. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, hindi maganda tong balita na to eh. Malaking bukol ito sa administrasyon. Kapag totoo ito, kaya tingnan nyo dyan sa picture, nakaganyan na nakaganyan si Bong Revilla. Si Jewel Villanueva naman, ay salamat. Kaya, ano ito mga kabunyog? Ang taong bayan umaasa, nagugulong na yung mga kaso dyan kila Jewel Villanueva, Bong Revilla, at yan ay makakasuhan at maaaresto na. Tapos ngayon, ganyan yung mga balita. Bagamat ang paglilinaw ng tagapagsalita ng DOJ, hindi naman daw, wala pa daw silang official na kopya ng sinasabing retraction o pagbawi. Sabi ng DOJ, pero nauna na itong binalita ng Billionaire News Channel at pinakita ng Billionaire News Channel yung bagong statement ni Alcantara. Binasa pa nga sa Billionaire News Channel, sinasabi nga talaga na wala daw siyang alam doon sa mga payouts na yon, yung mga bayaran na yon. Anong ibig sabihin nito? May mga galawan na bang nangyayari dito? Parang, may mga galawan na ba? Kinausap na ba itong si Alcantara para palibrehin ang mga senador? Ito naman bang mga senador na ito ay nakiusap na rin sa mga makapangyarihan sa taas nila na ilibre naman sila? Hindi maganda to mga kabunyog, mga kababayan. Hindi maganda ito. Anyway, walang kumpirmasyon pa sa parte ng DOJ. Wala pa rin kumpirmasyon dito kay Alcantara kung ano nga ba talaga.
Si Senador Ping Lacson ang dapat mag-ano nito, ipatawag niya uli ito. Ha? Ipatawag niya uli. Ano bang nangyayari? Dapat pagbalik ng Senado sa January 24 yata ang balikan, ipatawag ni Senador Ping Lacson itong sila Bryce Hernandez Alcantara under oath uli para malaman ano ba talaga ang nangyayari. Kasi ang sabi sa balita, nag-retract ito. Binawi ang ano nito, testimonya. Ayon yan sa Billionaire News Channel. Pinakita rin sa balita yung portion ng mga binawing testimonya ni Alcantara. Kaya lang sabi rin ngayon ng DOJ, hindi naman. Wala daw silang kopya pa niyan. Ano ba talagang totoo? Ang taong bayan ay gustong malaman ang katotohanan. Anong nangyayari? Hmm? Kaya parang nagkakaroon ng galawan dito. Ito na yung sinasabi ko noon. Sigurado, gagalaw yan sila Villanueva, gagalaw yan sila Jingo, gagalaw sila Revilla, makikipag-usap yan, makikipag-ariglo yan, pipilitin nilang gawin ang lahat na hindi sila makasuhan at makulong. Ngayon, pinagbigyan ba sila Villanueva, Revilla, Jinggoy? Kasi ang dati lang, ang nakikita natin, ang parang pinalilibre lang si Escudero, doon pa nga lang, nagre-react na tayo. Ay ngayon naman parang pati si Villanueva, Revilla at Jinggoy parang malilibre pa eh. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Anong nangyayari dito? Kapag pinalibre ito, sila Villanueva, Revilla, parang pinapalibre na nga si Cheese. Tapos papalibrihin pa sila Revilla, wala na. Wala na. Pagkaganyan, lalong mamumroblema ang administrasyon yan. Wala nang ang nangyayari nito mga kabunyog, mga kababayan, malaking problema ito sa kampanya ng administrasyon. Pag-iisipan pa dito, inaariglo ba? May mga pinapalibre ba? Dapat si Senador Ping Lacson ang mag-imbestiga nito. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ewan ko anong nangyayari dito. May nangyayari bang galawan? May mga arigluhan bang nangyayari? Ha? Nakakalungkot. Magagalit ang taong bayan nito. Kung sino man ang pumapasok sa mga ganitong arigluhan, parang may mga inaariglo, may mga pinapalibre. Si Chis Escudero pa nga lang, nung nababalita ang pinapalibre, galit na ang tao. Ay kung ganito pang papalibrihin sila Revilla, sila Villanueva, sa pamamagitan ng pagpapabago sa statement ni Alcantara, ay malungkot yan mga kabunyog. Magagalit ang taong bayan dyan. Parang wala nang mapapanagot sa ganyan. Kaya lang, hindi pa natin alam yung buong katotohanan dahil sabi nga ng DOJ, hindi naman daw totoo. Sabi ng DOJ. Sabi naman sa balita ng Billionaire News Channel, totoo yan. Ito yung kopya ng mga binawing statement ni Alcantara. Kaya ang makakaalam talaga diyan kung makausap mismo si Alcantara, ipatawag uli ng Blue Ribbon. Yung mga magagandang nagawa ng Blue Ribbon parang nababaliwala eh. Ha? Anyway mga kabunyog, nakakalungkot itong mga nangyayaring ito. Ang sinasabi kasi ni Alcantara doon sa balita ng Billionaire News Channel, hindi niya raw alam yung mga payouts, yung mga kickbacks na nangyari na yon. Ang nakakaalam daw noon yung kanyang mga tauhan, itong si Bryce Hernandez at si Mendoza. Kahit nga si Bryce Hernandez at saka Mendoza, magre-retract na rin daw. Yan yung mga balita ngayon eh. Magre-retract na rin daw. Panayata pagbawi eh. Pag si Bernardo bumawi pa ng kanyang mga sinabi, lalong wala na. Makakalibre na ang mga ito. Nakakalungkot. Ano pa ang silbi ng kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon? Wala namang mapapanagot na. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Anong ngayon dito? Anong mangyayari sa kampanya ng administrasyon? Ano na nga nung hindi nga nasunod yung sinabing may maaaresto at makukulong bago ang December 15 o sa panahon ng Kapaskuhan may magpapasko sa kulungan, doon pa nga lang galit na ang tao eh.
Eh lalo pa ngayon na makita ng taong bayan. Hindi naman maniniwala ang taong bayan na walang nangyayaring arigluhan diyan. Hindi naman maniniwala ang taong bayan na walang nangyayaring galawan diyan. Ha? Mga kabunyog ano, mga kababayan. Kaya ito, ha, dapat si Senador Ping Lacson, sana si Ombudsman Boying Rimulya hindi rin involved sa ganyan. Ha? Lahat kasi nanahimik na eh. Si Vince Dizon nanahimik na din eh. Nanahimik silang lahat. Pagkatapos, di ba nagbalita ako niya, ay nagkomentaryo ako niyan, sabi ko, parang nagre-renda yata. Parang nagkakaroon ng preno yung kampanya laban sa korupsyon. Pagkatapos ngayon, ang sunod nating nababalitaan, nagre-rekantan, nagbabawian ng mga testimonya. Ano na ba ito? Ano nang nangyayaring ito? Pagka ganito ang nangyari, ang malaking rally sa EDSA sa February, asahan na yan. Baka mas malaki pa yung rally na yan sa EDSA kaysa dun sa September 21 at November 30. Ha? Kung ano man, kung mayroon mang mga galawan ganyan, hindi yan papalampasin ng taong bayan. Magagalit at magagalit ang taong bayan diyan. Sigurado tayo niyan. Ang dami nang binigay ng ano eh, ang dami nang binigay na pasensya sa administrasyon. Pinaniwalaan na yung administrasyon na magpasensya pa daw ang taong bayan. Tapos ngayon ganitong nangyayari. Hindi na nga nasunod yung sinabing maraming maaaresto, makukulong, magpapasko sa kulungan nung December. Okay, hindi na nga nangyari yon. Di ngayon naman tayo naghintay, ngayong 2026. Tapos ganito yung mga balita sa atin. Pero sabi naman ng DOJ, wala daw, hindi daw totoo yan. O sige, sino nang papaniwalaan ngayon ng taong bayan? Ha? Ha? Mga kabunyog, mga kaubayan. Anyway, abangan natin kasi kailangang makumpirma ito. Hindi marinaw kung ano talaga eh. Ang balita ng Bilyonaryo News Channel, nagbaliktad na. Binawi yung testimonya. May pinakita ang Bilyonaryo News Channel na ano eh, portion ng kanyang pagbawi. Pero sabi ng DOJ ngayon lang na araw, hindi naman daw. Wala raw ganun. Wala pa raw silang alam sa retraction na yan. Baka wala pa silang alam, pero mayroon talaga na. O, kung ganun yan, malungkot yan. Malungkot yan. Magiging bukol ito sa administrasyon. Hindi maniniwala ang taong bayan kapag nangyari yan, hindi maniniwala ang taong bayan na walang galawan, walang arigluhan na nangyayari. Ha? Nakakalungkot. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.